Breaking news, former DPWH Secretary Manuel Bunuan is back in the country. Oh, heto na, hindi na nakatiis ang mga buhaya. Nakonsensya kaya ito o tapos na yung script? Dating DPWH Secretary Bunuan umuwi na po ng Pilipinas. Spotted po sa NAIA. Kinumpirma po ito ng Bureau of Immigration. Bakit pa to umuwi? Mukhang nakonsensya na nga ba o sadyang baka kakanta na to, no? O di ba kaya ay tapos na yung script? Tapos na yung kumbinsihan ba? Tapos na yung nagawa ng director. Nakauwi na nga ho ito. Itong DPWH Secretary na budlat ang mata ni NGWM. Atin di umano ho ito. Bukas sa Senate Blue Ribbon Committee ni Panfilo Lacson alias Boy Cimento, alias protector ni Tambaluslos. Pero meron di umanong pasabog itong si Panfilo Lacson bukas po sa Senate Blue Ribbon Committee hearing diyan sa Senado. Aba, na anak ng kagwang eh. Meron di umanong 2 testigo laban po kay Martin Romualdez. Mukhang ilaglag na po ng ngiwi admin ang pinsang buhaya. Sa bagay, no? Pag ganitong sitwasyon ho kasi, sabi nga ho ni Rowena Guanzon eh, sinadya daw to talaga pangungurakot sa kaban ng bayan tapos biglang magdrama na mag-imbestiga tapos gagawing hero si Bangag na ito na nga ho siguro yung direksyon na ito. Ito sa akin lang ha. Baka tatablay na talaga ni Bungit itong si Martin Romualdez kasi ang sigaw po kasi ng taong bayan ay ikulong si Martin Romualdez. So mukhang ito na ho. Bukas abangan po natin yung mga pasabog na laglagan dyan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share at pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Birada Aguila po, suportahan po natin bukas po muli, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. At siyempre, ang pangalawang YouTube channel ko po ay Bisdak Historiador. Abangan nyo lang po kung ano po yung ating maisipang ma-content. Pero baka sakaling mag-live ako dyan. Paminsan-minsan ang alaala ko'y nagbabalik. Anak ng kagwang, kumanta ka na DPWH Bunuan. Tangina, gusto mo turuan kita ng kanta, gusto mo maiwi para pagkatapos ng kantahan ay sabog ang mukha. Bukas na po ang Senate Blue Ribbon Committee hearing na matagal nang nakatingga at sinadyang pinapatulog ni Panfilo Lacson. Ayon po sa kanya, meron di umanong mga pasabog itong si Panfilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee hearing at mukhang nakatuon na po sa Cabral Files at merong palaman. Ito po kaya'y drama lamang? Kapanipaniwala kaya ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas sa pangunguna ni Panfilo Lacson alias Boy Cimento? Dahil nawala na po ito ng kredibilidad pagkatapos po protektahan itong si Martin Romualdez, Tambaluslos at itong si NGWM. Aba, baka yung inyong mga kaluluwa ay baka mahiya, oy. Mag-imbestiga po kayo ng totoo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee na matagal na pong galit ang taong bayan dyan dahil pinagtatakpan po ang mga totoong mastermind, anak ng kagwang. Oh. Ito, pakinggan natin ang balitang ito. Asahan na ang mga pasabog sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagpapatuloy ng investigasyon ito sa flood control scandal sa Lunes. Alamin natin ang mga nakalinya sa Agenda Weekend Report ni Hannity. May tetestigo raw tungkol sa di umano'y kaugnayan ni Curly Liscaya kay dating Speaker Martin Romualdez.
Nasa 2 resource person daw ang magpapatotoo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes tungkol sa pagbili ni Romualdez ng isang house and lot sa South Forbes noong 2023 kung saan si Diskaya raw ang nagsilbing pangpronta nito. Nakakuha si Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ng kopya ng Deed of Absolute Sale at mga tseke ayon sa isang panayam sa kanya. Bagamat hindi pinangalanan si Diskaya bilang buyer sa bentahan, ito naman daw ay isang korporasyong ang pangunahing stockholder ay may kaugnayan umano kay Romualdez. Samantala, ang pagkakaroon ng wishlist sa budget, wala raw pinagkaiba sa pagnanakaw Stop muna tayo doon sa west list sa budget ni Panfilo Lacson. Dito muna tayo sa kay Martin Romualdez. Kasi nga, medyo pinapaingay na po ito ng mainstream media. Mukhang kapansin-pansin po ngayon, sabay-sabay yung mga mainstream media nagpapalabas ng mga isinasabi ni Panfilo Lacson, no? Na di ba nung press con, mukhang wala naman siyang sinabi na meron siyang resource person laban dito kay Martin Romualdez na magpapatunay na merong ugnayan si Diskaya at si Martin Romualdez. Si Diskaya daw ang nagpo-front at naglilink dito sa mga korporasyon ni Martin. Putang inang buhay na to, ang dami ng pera, no? Hoy! Hinayupak ang ng kamote ko. Ito kung mapatunayan po na front itong si Corley Diskaya, Corley, di ba? Ni Martin Romualdez. So, isa lang po ang ibig sabihin nito. Ang pamilyang Diskaya ay tuta ng mga Marcoses, tuta ni Martin Romualdez. O, ito na tayo ngayon. So, lumalabas, ang pamilyang Diskaya ay mayroong ugnayan sa administrasyong ito. Balikan natin, Balikan lang natin, himay-himay lang natin, Noong unang pagputok po ng isyong ito, sabi na, till all, diba? Yung Senate Blue Ribbon Committee hearing, na si Senador Rodante Marcolita. Binanggit na po agad ni Corley Diskaya na si Martin Romualdez ay kumukuha ng kickback sa kanila ng 30%, 25 to 30%. At dideliver po yan. At meron din silang transaction kay Saldico. Medyo nagkagulo na nga sa Senate Blue Ribbon Committee at nagulat na po, natakot na po ang bangag admin, pati si Martin Romualdez ng Balustos, agad po pinalitan itong si Senate President dati na si Chis Escudero, pinalitan ni Tuta Soto, at sa Senate Blue Ribbon Committee naman, pinalitan ni Panfilo Lacson. Yan ang nangyayari po. Kasi nga, nahatak naman si Martin Romualdez dahil pag nahatak si Martin Romualdez, hatak din si Bongbong Marcos. So, ang dami na pong lumalabas na testimonya, spekulasyon, na itong si Martin talaga ang pinaka-mastermind dito sa flood control. Pero lumalabas kayon na may ugnayan talaga ang first family, pamilyang Marcos. Lalo na ito doon sa Intramuros, merong proyekto si Lisa Marcos dyan, sa Intramuros. Putang ina, sinundan pa nga ng mainstream media. Pumunta nga dyan si Chucky Claire, di ba? Yung proyekto nila dyan sa Intramuros ay pumalpak. Ewan ko kung tapos na. Ang proyekto ni Lisa Baque. Nakita nga natin, tumatakbo siya. Ay, nandyan yung media. Ngayon, sino yung kontraktor doon? Yan ang tanong dyan. Yung kontraktor ay pamilyang Diskaya. Kanino proyekto? Kay First Baque. Tingnan mo. Ganong kalakas. Ang pamilyang Diskaya sa pamilyang Marcos. Kasi, mantakin mo proyekto ni Baque na wala naman dapat mandato ang hinayupak na yan. Naglimas ng milyon-milyon. Hayan, nagkaroon ng proyekto
At ang kontraktor ay si Diskaya. Binalikan lang natin yung mga yugto na yun kasi baka nakalimutan ho ninyo. Tapos dyan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, very consistent ang sinasabi ni Manong Chavit Singson na ang kontraktor ng mga Marcoses ay pamilyang Diskaya. Ang pinakamaraming nakukuhang proyekto sa flood control ay pamilyang Diskaya. Ngayon, paano nakukuha ng maraming proyekto itong kontraktor na Diskaya kung walang koneksyon dito sa Palacio de Polvoron? Sige nga, mag-isip po tayo. Sabay-sabay natin pag-iisipan ito. Kasi ikaw, kontraktor ka, halos lahat ng proyekto ng Marcos admin ay nakuha mo. Napaka-imposible kung wala kang kapit at koneksyon diyan kay Bangag. Na lahat ng proyekto mo, puro hinamiyupak, nagsitalbugan na ngayon. Sige nga. Easy-peasy. Aba, siyempre. 1,000%. Hindi po biro yung bilyon-bilyon na kontrata sa gobyerno kung wala kang ugnayan dito sa gobyernong Marcos. Na ngayon, lalong pinagpatibay. Kung ano po ang mangyayari bukas sa Senate Blue Ribbon Committee na sinasabi ni Panfilo Lacson na si Corle Diskaya ay front lamang ni Tambaloslos na bumibili po ng mga property. Anong mga property na yan? So malamang sa malamang, ang Diskaya family ay ginamit ng mga Marcoses para makapaglima sa kaban ng bayan. Ang Diskaya family nagmistulang dami ng pamilyang Marcos at Romualdez. Ano ho sa tingin ho ninyo? Ito po ay tsorya lamang natin sigun sa mga nasusundan nating issue dito sa flood control. Na ngayon, nasa ng Diskaya family? Ayan. Kasi kakanta, dahil ayaw sumunod sa script, pinakulong. Puta no, antindi ninyo tambaloslos kayo. Pagkatapos nyo pinakinabangan, nilaglag nyo ang pamilyang Diskaya. Bakit ayaw pa kasi ikanta ng tuluyan ng Diskaya itong Romualdez family at Marcos family para matapos na ang problema ng sambayan ng Pilipino? Dahil yung korupsyon, wala na, laganap na talaga. Nagdugtong-dugtong na, nagkabuhol-buhol ng korupsyon. Ang nangyayari ngayon, nagtuturoan na sila. Na ito nga, si Senator Amy Marcos ay na-involve din po dito sa sinasabi ni Panfilo Lacson na wish list, parang request, no? Umabot daw sa 2 to 3 billion pesos yung wish list ni Senator Amy. Pero ito ang tanong. Iiwanan po natin ang tanong. Ilalaglag na ba ng Marcos admin itong si Martin Romualdez? Dahil sabi rin ni Boyeng Remulla, iimbestigahan daw po nila itong si Martin Romualdez. Kayang ilaglag ng Bangag admin. Ito sabi ni Boyeng dyan. We're deeply into the investigation of former Speaker Martin Romualdez and he'll get more news about it next week. Tangin na, no? Senate Blue Ribbon Committee, pinupunta riyan na ngayon si Martin Romualdez na rate ay tuta. Ang pagtingin natin kay Lacson, tuta ni Martin Romualdez. Pero ito ngayon, ombudsman si Boyeng, iimbestigahan daw nila si Martin Romualdez. Ito na kaya ang tinatawag na laglagan portion, turuan na? Ako sa akin, matatalo si Martin Romualdez dito sa totoo lang. Kung laglagan lang, wala siyang magawa.
Dahil wala naman siyang kapangyarihan na ngayon. So yung kapangyarihan ni Martin Romualdez noon ay pagiging Speaker of the House lamang. At pinsan niya ay si Bongbong Marcos. So kung maglaglagan ho, dali dito si Martin Romualdez kasi ordinaryong kongresista na lang ho siya. Aba, siyempre, sino pong presidente ngayon? Si Bongbong Marcos. Alam naman din natin itong Romualdez at Remulla, mukhang nag-aagawan din sila sa kapangyarihan. Nalilito na nga ho ang taong bayan. Sino ba presidente? Si Marcos ba? Si Lisa Bakay ba? O si Boying Remulla Brothers ba? O si Tambaloslos? Nalilito nga yung taong bayan eh. Kaya ito nag-aagawan sa kapangyarihan. Mukhang bibirahin na po nila si Martin Romualdez at ilaglag na po nila. Sa nakikita ko mukhang ito na po yung direksyon. Kasi nga, ang taong bayan, sumisigaw na po ngayon, magpakulong kayo ng mga malalaking isda. Kasi mga sapsap at dilis lamang, yung inyong pinapakulong si Diskaya lamang. Yung iba nga ho, yung mga DPWH, Yosek puta na nga, state witness na nga po eh. Si Diskaya hindi tinanggap. So, ilaglag na ba? Bukas sa Senate Blue Ribbon Committee? Putya, ipagpatuloy po natin itong sabi ni Lacson. Yun kay Lacson. Anya, mahalagang suriin ng komite ang tinaguriang Cabral Files na tatalakayin na rin umano nila sa pagdinig sa Lunes. Sa dokumentong iyon nakalagay ang wish list o allocables ng mga mambabatas pagdating pa lang sa National Expenditure Program o Proposed 2025 Budget. Kung nagsumite raw ng wishlist at ang motibo ay makakuha ng komisyon, maaari na raw itong ituring bilang attempted o planned robbery. Lalo na kung sumasawsaw agad ang mga mambabatas pagdating pa lang sa paghahanda ng budget. Hindi naman daw kasi sila dapat nangingialam doon dahil trabaho lang ng legislature ang mag-amyenda ng batas. Hihilingin ni Lacson na i-authenticate ng DPWH ang nasabing dokumento at kung hindi ito verified, hindi na raw isasama sa records ng Blue Ribbon Committee. Teka lang, putyang ina. Lacson, verified man yan or hindi, puta dapat imbestigahan mo sa Senate Blue Ribbon Committee yung Cabral Files. So anong kwenta yung Senate Blue Ribbon Committee hearing mo bukas kung yung Cabral Files ay hindi mo isasali pag-imbestiga? Kung hindi authentic ng ombudsman at DPWH, ano ang mangyayari? Ano ang asahan namin? Bukas na lang, ilaglag na lang ninyo si Martin Romualdez, tanggapin na lang namin, ganoon na lang. Hindi nga eh. Nasa Cabral Files nga, sang katutak na allocables ng mga kontratista, wag naman ganun. Mag-imbestiga ka. Kailangan, authentic nyo na lang doon sa hearing nyo bukas, ipatawag nyo yung DPWH. Nandyan naman si Bunuan, mamaya pag-usapan natin, makapagsabi na po siya ng kung ano ba ang Cabral Files. Dahil si Cabral ay tuta lamang din ni Bunuan, si Bunuan tuta ni Martin at ni Marcos. Putang ina, no? Wala rin kwenta talaga itong si Lacson, mga walang kwenta talaga yung inayupa. Punta lang muna tayo doon sa sinasabi niyang wish list. National Expenditure Program. Alam mo sa akin, dapat tigilan na po talaga yan ng mga senador. Na gumagawa ka ng request, sisend mo doon sa Malacanang, no, at sasabihin mo, ito yung gusto naming proyekto. Talagang bawal ho yan eh. Humihingi ka ng proyekto, putang ina, lalo na pag malapit ka sa presidente, anong gagawin ng presidente? Kaalyado kita. 'Di ba? Mga senador at mga kongresistang mga buhaya. Ang problema nga ho, natutolerate yan dahil pinagbibigyan din ng admin. Yung mga wish ko lang, nawala na. Kung ang purpose mo ay para sa bayan, ikaw presidente, putangin na paggawa pa lang na National Expenditure Program ng NEP, dapat huwag kang mag-rely doon sa mga request na yun. Meron ka namang economic team. Meron ka namang mga economic manager. Meron ka namang mga inhenyero, DPWH, para titingnan po kung alin po ang ipapagawa nating tulay, o flood control, puro ghost.
mga gymnasium, sila na bahala doon. Kayong mga buaya, kayong mga senador at mga kongresista, wag na kayong mag-wish. Wag na kayong makialam sa paggawa ng National Expenditure Program. Wag nyo nang impluwensyahan. Ang problema kasi, kanyang-kanyang kupal-ipal, kasi ang presidente, nakangiwi ang panga, uto-uto lang. Ayan, nagsisiksikan. So wala ka ng master plan para sa paano mo patakbuhin yung bansang ito. Nakarely ka na lang doon sa mga buhayang mga kongresista. Consider din po yan na pork barrel. Kasi yung wish mo na pupunta naman sa allocables, doon ipapasok. So, billion-billion. Pag ikaw ang nag-wish dyan, ikaw nag-request ng proyekto, automatic may kickbacks ka. So, nandun na po yung 25 to 30%. Putang ina, kurakot na. Kasi sabi nga, NIP pa lang, ginagawa na yung corruption dyan eh. Anong mangyayari sa Pilipinas? Under bangag admin, anak ng kagbuang. Tuloy oh. Bukod sa Cabral Files, inaasahan ding tuloy-tuloy ang investigasyon ng komite sa issue kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Posibleng hindi dadalo ang dating kalihim sa hearing at maaari raw itong makaapekto sa kanyang kalagayan ayon kay Lacson. Kailangan daw kasing maipaliwanag ang pagkakaroon ng mali-maling grid coordinates ng DPWH projects sa termino ni Bonoan at meron daw tetestigo na individual tungkol dito. Ipinahayag ng kampo ni Bonoan ang pananatili nito sa California hanggang February 15 dahil sa eye operation ng kanyang asawa. Umalis si Bonoan ng bansa sa gitna ng flood control scandal at sabi ni Lacson, pag-aaralan daw kung papayagan si Bonoan dumalo sa hearing through video conferencing. Yan ay basta't nasa loob daw ng embassy o consulate ang dating kalihim at may pwedeng mag-administer ng kanyang oath doon. Ang bata naman ni Bonoan na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, pagpapaliwanagin din tungkol sa di umano'y tangkang pagkuha sa kanya sa kustodiya ng dating PNP Chief Nicolas Torre III. May option daw si Torre dumalo sa pagdinig para ilahad din ang kanyang panig. Naghain na ng sabina ang Senado sa mga dawit sa flood control scandal para i-compel silang dumalo sa pagdinig. Kabilang dito si dating Congressman Zaldico na ngayon hindi pa natutukoy ang kanyang lokasyon. Kapag hindi dumalo ang resource persons sa pagdinig at ituring na invalid ang excuses ng mga ito, maaaring umabot ito sa pagkaaresto. Para sa Agenda Week. Putak na no, bukol talaga tong Blue Ribbon Committee no. Isa-isahin natin yung mga nabanggit na pangalan. Bago kay DPWH ex-DPWH Secretary Bonoan. Dito muna tayo kay Saldico. Tanga mo naman, Lacson. Inimbita mo si Saldico. So ngayon, pag hindi si Saldico makapunta, ang tawag dyan, mag-issue ka ng warrant of arrest. Oh. Saan mo aarestuhin? Sa Portugal. Tapos sabi rin ng mga tanga, hindi daw nila alam kung saan ang kinaroroonan ni Saldico. Bot-bot kayo, mga impotent kayo. Magkano ba yung confidential funds, intel funds ni Bangag? 4.5 billion. Consistent yan 4.5 billion pesos taon-taon. Hindi nyo alam si Saldico, ang tanga nyo? Mga DDS nga alam alam namin nasa Portugal yan. Di ba sinabi nyo na rin John Vic Remulla na merong Portuguese passport itong si Saldico na 10 years ago na. O ibig sabihin bago pa mag Duterte admin, meron na pong pasaporte itong si Saldinho. Nasa Portugal. So ngayon, hindi nyo alam, ang tanga nyo. Useless! Kahit hindi mag-attend si Saldico, wala na rin mangyayari. Kahit maglabas po kayo ng warrant of arrest, wala na rin pong mangyayari. Bakit? Putang ina, nasan si Saldico? Wala naman sa Pilipinas. Alam mo kaninong kasalanan ito? Kasalanan mo, Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Dahil pinaalis po ninyo si Saldico. Mantakin mo
Planado na ito eh. Alam ko sa akin, planado na talaga ito. Planado na nila na gawing sacrificial lamb itong si Saldico. Planado na nila na gagawa sila ng eksena parang magmistulang hero ang animal na kawatan. Saan ka nakakita niyan? Kawatan na hero pa. Na kunyari, merong mga isiwala at sinasabi, mahiya naman kayo, tanga mo. Diba mahiya naman tayo kasi mga kawatan tayo? Na yung bago magsuna, wala na si Saldico. Umalis na ng Pilipinas. Nagsabi, mahiya naman kayo, si Saldico wala na. Nagpalakpakan ng mga buhaya sa harapan. Pinalayas na nila. Pagkatapos nun, hindi na ho talaga bumalik si Saldico hanggang ngayon. Nanguna pa nga, sabi ni Saldico, kay Saldico na yung sabi sabi sa akin ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos, wag daw muna ako umuwi, dito lang muna ako sa abroad. Kasi sila bahala sa akin. Putang ina, pinagplanuhan pala na gawing sacrificial lamb si Saldico. Tumakas ka na. Kasi magdrama kami dito. Pero yung kalaunan ay ginawa na pong wanted talaga si Saldico ng mga buhaya, yung sindikato. Kaya kumanta si Saldico. O ngayon, pinagkakanta sila. Bongbong Marcos, 100 billion. Insertion plus 100 billion, 200 billion. Meron si Alocabols. Ay, may insertion din si Sandro, di ba? Buwan-buwan, 2 billion is OP para kay Bungit. Nag-deliver ng pera na malita-malita para kay Martin Romualdez. Dito na sila nagkalit-silitsi ngayon. So, tinuluyan na ho nila ngayon si Saldico. Sinasampa ng kaso, pero si Martin Romualdez iniligtas nila. Pero itong hearing, Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas, sana nga magbunga at hindi ma-disappoint ang mga Pilipinong makatutok bukas. Dahil ang gusto talaga natin, makulong si Martin Romualdez. Na ngayon, ito na ho ang susi natin. Wala na si Cabral, di ba? Binura nila yung missing link eh. Talagang binaon. Hindi natin alam kung palitan ng bakasyon. O tingnan mo siyempre, mag-iisip tayo ng ganon kasi alam naman natin mapaglaro yung mga buhaya eh. Ito, mag-isip tayo. Coincidence lang ba? Kung kailan binalita na di umano ay si Cabral ay dumiretso sa bangin, natagorgor na daw, di man natin nakita ang burol. May burol, nakita ba ninyo burol? Anong mukha ng binurol? Saan? May media ba? Putang ina, blackout yung media coverage dyan sa burol. Di man lang pinuntahan ni Martin Romualdez kung meron. Coincidence lang ba na nawala na sa isip ng tao si Cabral dahil nagurgur na, wala nang missing link? Ay putang ina. Anong nangyari? Umuwi si Bunuan. Saka naman umuwi. Na ang schedule pa pala dito ng pag-uwi, February. O napaaga ang buang, no? Kasi baka natakot kay Lacson, sabi na. Sige, pag hindi ka uuwi, makontempt kita. Maalagay ka sa alanganin, mapasama ang kalagayan mo. O talagang mapasama ka. Kamalas ni Bunuan, hindi citizen sa Amerika. Hindi citizen sa Portugal. Walang asylum. O baka nag-apply to ng asylum, no? Si Bunuan tapos hindi natanggap pero siya lang mag-isa umuwi. Kasi sabi, 'di ba? Nagpapagamot daw ang kanyang asawa. Nagpa-opera. Dami na daw kasi pera eh. Ito yung mahirap dyan sa mga buayang ito eh. Pag kayo na ospital, nasa ibang bansa kayo magpa-opera, magpa-ospital. Ba't ayaw nyo sa PGH? Samantala, ang mga Pilipinong ninanakawan ninyo, pinapahirapan nyo, saan po nagpapa-ospital? Diyan, sa ospital ng gobyerno na walang gamot.
na imbis gumaling ka, mamatay ka pa sa pagpa-ospital. Di ba? Meron karamihan eh. Ganyan ba ospital ninyo sa probinsya? Pag ikaw nagkasakit, pag nagpa-ospital ka, imbis nagagaling ka, lalamayang ka tuloy. Kaya maraming mga taga-probinsya ayaw magpa-ospital sa gobyerno eh. Paano? Walang magandang facilities. Anak ng kagwang. Kahit dextrose, wala. Kahit sakit sa kalibanga, wala. Kaya yung ibang mga Pilipino, tiis-tiis na lang sa bahay. Kung may naramdaman, ayaw na magpa-check up. Kasi nga, paano magpa-check up, walang kwentang ospital. Pero tong mga animal na to, sabing, nasa Amerika kami. Katapos magnakaw, magsilayasan, pagpagamot kami. Pagamot kami, nasakit asawa ko. Putang. Kagaya tong si Martin Romualdez, nasa na kaya tong buhayang ito? Sa tingin nyo ba nasa Pilipinas pa to? Kung ilalaglag itong si Martin Romualdez bukas ng Senate Blue Ribbon Committee kasi may 2 resource person, ang tanong natin, nandito pa ba ang buhayang ito? O di ba kaya lumayas na ho ito? Na ngayon, andito na naman, umuwi si Bunuan, may mapala kaya ang mga Pilipino dito bukas sa Senate Blue Ribbon Committee ni Panfilo Lacson? O ito, pakinggan natin ang balita, umuwi ng animal, spotted po sa NAIA. Breaking news. Former DPWH Secretary Manuel Bunuan is back in the country, the Bureau of Immigration confirms. Bunuan arrived at the Ninoy Aquino International Airport early Sunday morning aboard a China Airlines flight from Taipei. He was placed under a lookout bulletin order following a request from the Department of Justice as part of an ongoing investigation into alleged anomalous and so-called ghost flood control projects. Immigration records show Bunuan left the country last year to accompany his wife for a medical procedure in the United States and returned without any travel companion. The Bureau of Immigration says it has already informed the Justice Department of Bunuan's arrival in line with the standard procedures for persons of interest. Kakanta na kaya tong animal na to bukas? Ayan, umuwi ang animal. Hindi kasama yung asawa niya. So anong ibig sabihin? Drama-rama sa hapon. Na kayo ng kagwang, masyado kayong mga hinayupa kayo ha. Nasaan yung asawa mo? Sabi mo, nagpagamot yung asawa mo. Hindi pa ba gumaling? Ano bong dahilan kung bakit sa ibang bansa pa kayo? Kaya nyo naman dito. Kaya naman ng mga doctors dito. Wala, nag-attempt lang to na lumayas. Siguro, nag-apply ng asylum, hindi natanggap. Kaya bumalik na lang. So bukas, abangan natin. Kung yung mga pasabog ba ni Panfilo Lacson, gaano ba katotoo ito? Ikakanta na ba ni Bunuan si Martin Romualdez? Nagkaintindihan na ba sila ni DPWH ni, sino yun? Bernardo? Tangin na mga buhaya kayo. O baka naman, yung script naman, mapunta na naman sa mga Duterte, anak ng kagwang, ito yung mahirap. Ano? Pipilitin nila. Duterte na sisihin natin. Bukas, magkasundo tayo. Nandito na si Bunuan. Total, wala naman si Cabral. Si Cabral, gurgur naman. Pero ito yung maganda, no? Kasi, putangin na mo Lacson, yung Cabral files, imbestigahan mo bukas. Kung mag-attend si Bunuan bukas sa Blue Ribbon Committee, at mag-attend din si Leandro Leviste, putang ina, ito talo-talo to, no? Sino kaya ang matitibag bukas, no? At sino kaya ang paniwalaan ng taong bayan? Yung hawak ba na Cabral files ni Leandro Leviste ay papatunayan ba at kumpirmahin ba at ito gawing authentic ni Bunuan? Kasi sa atin, authenticated na po yun eh. Yung Cabral files. Dahil sinabi na po ni Vince Dizon na putangin na, kamukha na si Albert Einstein eh. Puti-puti na ang buhok. Gitna na lang naiwan eh. Ang gago, bumiyahe ng Maharlika Highway oh. Kita niya yung lubak-lubak yung Maharlika Highway. Hanggang sa lugar, Camarines Sur pa ngayon si
Putang inang DPWH Vince Dizon. Di ka ba mag-attend ng bukas, Vince Dizon, ng hearing? Mag-attend ka rin. Kasama kayo ni Bunuan, tingnan natin kung sino yung mas sinungaling sa inyo. Kasi puro kayo mga sinungaling eh. Yung Cabral Files, authenticated na yan, Panfilo Lacson. Dahil inamin na po mismo ng DPWH na pumunta daw si Leandro Leviste doon. Eh, kung hindi authenticated, bakit sinisira-siraan ninyo si Leandro Leviste? At kinukunik-kunik ninyo sa mga Duterte? Anong sinasabi ninyo? May ugnayan sa mga Duterte, si Leandro Leviste, ang tanga talaga ninyo. Sobrang tanga. Hanggang ngayon, Duterte na naman. Ito yung mahirap sa gobyernong Marcos, hindi na makausad-usad eh. Marami ng kapalpakan, marami ng sablay. Ngayon, magkano nga ba ang utang ng Pilipinas? Dahil sa pangungurakot ng gobyernong nakangiwi ang panga. Magkano? Puta, hindi pa rin sila nakokontento eh. Hindi pa nga na-resolba itong pangungurakot sa flood control. Alam niyo ho ba, uutang naman ang mga animal? Ito na ho, ito, may additional utang. Paldo na naman si Browner dito. Finance Secretary allowed to secure loans for Armed Forces of the Philippines modernization. Utang na loob na naman. Utang ng ina naman nila. Paldong-paldo naman si Browner. Kaya ang tahimik pagdating sa flood control dahil binubusog ni Bangag. Uutang na naman, ang magbabayad na naman kayo, tayong lahat, mga hinayupa kayo. Kala ko ba magbabayad kayo ng utang ng Pilipinas, yung pala dinagdagan pa ninyo. Anak ng kagwang eh. Ito nga yung mahirap ngayon eh. Alam mo, sandalan natin, Armed Forces of the Philippines. Nagsusumbong tayo kasi ginahasa na ang taong bayan ng mga kurakot sa gobyerno. Anong ginagawa? Nagagalit pa sila, kinukulong pa nila. Yung galit sa mga kurakot, kagaya ni General Pukis, kagaya ni Leandro Leviste, tinatakot ngayon, tinarantado. May detreat si Leandro Leviste ipagurgur daw. Na mahirap dyan. Ngayon, sino yung maglakas ng loob na sisigaw na ikulong ang mga kurakot? Magalit ang militar dyan. Ayaw ng mga military, ayaw ni Browner na ikulong yung mga kurakot kasi mga kurakot, mga amo nila, nakaupo sa Palacio de Polvoron. Kagaya ni Kiko Barsaga. Alam mo, gusto pa talaga nila extend ang suspension laban kay Kiko Barsaga, anak ng kamuti. Siguro kung ako kongresista, nasuspende rin ako. No? Kasi panay, mumurahin ko talagang mga buhayan, mga hinayupa kayo, murahin ko talaga kayo. O ito, Barsaga may face extension. Putang ina. House suspension over the new ethics complaint. Cavite Representative Kiko Barsaga confessed an extension of his 60-day House suspension if another ethics complaint is filed. Tingog Pantelis Representative Jod Asidre. Itang inang mga party list na to, mga walang kwenta. Alam mo yan si Jod Asidre. Taga-Samar yan. Putang ina, laki ng tiyan yan. Alam mo yung piskin yan. Baboy mababoy yung. Yan ang sinasabi. Kumakain ng pigrulak. Siyempre, kumakain din ng Latigo 50. Kung kumakain ng pigrulak, umiinom ng Latigo 50. Kasi baboy nga. Tingnan mo Tingnan mo yung mga galit sa mga kurakot, ginigipit, inaapi, ginagawa ng kasalanan. Ano kung mangyayari?
sa paglaban sa korupsyon kung mismo yung gobyerno ay nanggigipit sa mga galit sa kurakot? May aasahan pa ba sa gobyernong nakatabingi ang panga? Hindi wala undoy. Puro kalukuhan. Balik tayo dun sa sa sinasabi nating Diskaya ay konektado sa mga Marcoses. Lalo na si Liza Marcos. Nagtataka po ako dito kay Liza. Wala ba po itong mandato? Pero bakit ho? Bakit papa? Nanggigigil na talaga ako sa mga animal na to. Bakit may proyekto? Di ba ho? Milyon-milyon pa. Tapos ngayon, puta, nagiging inspector ang frog. Alam mo, Panpilo Lacson, bakit ayaw mo ipatawag to si Lisa Baki? Nakikialam sa proyekto ng gobyerno, ilang milyon po. Bukod dun sa sibuyas scam. Bukod dyan sa luto na araw-araw po panalo ang animal. Isa pa yan, yung luto, hindi pa napag-usapan, natabunan na ngayon. Anak ng kagwang talaga tong mga Tolfo. Tolfo at Keiko. Coco Pimentel yung nag-imbestiga dyan. Puta, biglang natigil nabusalan ng mga hinayopak. Mantakin mo, First Lady ka? Ba't ka nag-inspect sa mga proyekto ng gobyerno? Anak ka ng kapalan ng mukha mo, Baki! Yan, no? Check on the Pasig River, Esplanade. This afternoon, we're almost there. But we need a little more time to get it right. Lisa Marcos. Proyekto mo, te? Pera mo, te? First Lady ka lang, te. Dapat sa bahay ka lang nangunguyakoy. Dapat hindi ka nakikialam sa proyekto ng gobyerno. Di ka naman Rina. Anak ng kagwang, din naman tayo king and queen. Sinabi naman sa mga konstitusyon walang mandato ang First Lady. Walang kapangyarihan ni Katiting. Wala siyang nakalagay dun na ikaw ay pwedeng maging inspektor. Tangina, Pasig River talaga, mahilig talaga ang baki sa tubig. In-inspect mo, proyekto mo. Magkano po yung proyekto na yan? Bakit nakakuha ka ng proyekto? Ilang milyon? Sino ang kontraktor mo? Diskaya? Kano yung kickbacks mo dyan? Wala nang talagang pag-asa Pilipinas. Kasi nga, puro pangungurakot na lang yung mga nasa utak nito. Sabi nga sabi nga ho ng isang sino ba yung nagsabi nun? Na medyo mahihirapan daw. Ay, si Guanzon. Listen na natin si Baki, nakaka-high blood. Ay, si Guanzon. Sabi ni Guanzon pala, kanina na-content natin na mahihirapan daw talaga ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Oo. Sa 2028. Kasi nga, yung nangyayari ngayon korupsyon ay harap-harapan. Ubos ang pera ng bayan. Tingnan mo yung utang, 18 trillion na. Magti-30 trillion ito. Pag si Vice President Inday Sara Duterte maging presidente, tulungan na lang natin na makayanan ni Inday Sara. Tulungan natin magsiwalat sa mga kurakot, sa mga nakapalibot. Huwag natin pagtakpan. Hindi kagaya ngayon sa bangag admin, anak ng kagwang, halatang halata na nandyan ang ebidensya, pinagtatakpan pa rin ng mga animal na bubunistang tanganista. Alam mo po kami, sa panahon ni Tatay Digong, wala po kaming pinagtatakpan. Talagang isinisiwalat namin yung mga gabinete ni Tatay Digong na may masangkot lang sa korupsyon, mga yusik-asik. Ang bilis tinatanggal agad. Wala nang sinasabi-sabi. Tanggal ka. Mabilis nga yung turnover ng mga sekretary yusik-asik noon sa panahon ni Tatay Digong kasi ayaw niya ng korupsyon. Suportahan natin si Inday Sara Duterte.
Kasi wala naman talagang ibang pambato. No? Wala naman iba talagang tatalo sa mga Duterte. Putang ina. Alangan naman si Baki tatalo. Wala na, si Inday Sara na talaga ang magiging pag-asa natin at matapos yung mga pangungurakot ng gobyernong Marcos. Kung hindi man mapakulong ni Bangag ang lahat ng mga kurakot niya ngayon sa gobyerno, putang ina, may pag-asa pa tayo. Sa darating na 2028 presidential election, panigurado ho tayo, pag si Inday maging presidente, kulong ang mga animal. Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos, Saldico, kasama ka na Lacson, kasama ka na Tuta Soto, mga animal kayo, na wala kayong kwenta. Yan ang mangyayari talaga. May panglaban ba kayo kay Inday Sara? Wala na! As in, kahit yung impacta doon sa Sinulog ngayon, pumunta. Animal, oh. Yan, kahit ito yung panlaban ninyo, isus ko, Ginoo ko. Animal tong demonyetang ito, ah. Our Lady of Immaculate Insertion. Pumunta talaga ng Cebu. Sinulog, may dala pang Santo Niño, puta. Diyos ko, maawa naman kayo sa mga dibuto dyan sa Cebu, Sinulog, na taimtim na nandyan. Sumasawsaw pa itong hinayupak na Lisa Marcos Baki na gumagago kay Pastor Apollo si Kibuloy sa mga Duterte. Malapit ka na karmahin, Baki. Ay, hindi pala to si Baki. Ay, sorry ah. Si Lisa yung sinabi ko eh. Itong impacta huntivirus na ito. Bata man yan, Lisa Baki. Kaya kamukha din, Baki din, patas lang. Di ba? Si Baki. Si Lisa nga ang may utak ng lahat. Sabi nga, kininto nga sa amin ni Pastor Kibuloy eh. Na itong si huntivirus, itong si Lisa Marcos daw, ay pumunta daw ng QJC. Pastor Kibuloy, pinapunta mo kasi. Pati si Bangag, tinuro daw yung kingdom. Yung may 75,000 seating capacity, sabi daw ni Lisa. That's mine. Kaya yan, ginamit na kasangkapan itong si huntivirus na feeling gusto na maging hinayupak na presidente ng ating bansa. Bubuto kayo? Bubuto kayo sa impactang yan? Kinulimbat din yung PhilHealth funds, inubos din ng mga animal. Isip-isip po kayo. May napag-usapan natin si huntivirus. Pakinggan muna natin, update po muna natin kay Pastor Kibuloy. Kontento at masaya ang kampo ng depensa sa naging resulta po ng kanilang 2 araw na cross-examination laban kay dating PNP Chief Nicolas Torre. Ayon sa kampo ni Pastor Apollo, lahat ng importanteng bagay sa kaso na itanong ng depensa. Narito ang balita ni Margot Gonzales. Muling nagkaharap sa korte ngayong araw sa ikalawang pagkakataon sina KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy at ating Philippine National Police Chief Nicolas Torre para sa direct at cross-examination. Ang butihing pastor, kontento pa rin sa naging kinalabasan ng mahigit 5 oras na pagtatanong ng depensa sa ikalawang pagdinig kung saan naisalang si Torre. Ito ay may kinalaman pa rin sa parata ng prosekusyon na hindi voluntaryong sumuko si Pastor Apollo sa mga otoridad at ito'y naaresto. Cross-examination po, kasi kumusta po yung encounter natin with General Torre? Nakikita din sa lead counsel na sa Atty. Israel Torion na kontento at tuwang-tuwa ito sa kinalabasan ng huling cross-examination kay Torre. Wala itong ibang binigay na paliwanag dahil limitado lang ang dapat itong sabihin sa media. Ang kay Torion, naitanong nila ang lahat ng importanteng bagay na kontra sa parata ng prosekusyon. Masaya kasi natapos po yung cross-examination kay General Torre at yung mga kasama ko rin natapos rin yung cross-examination at masaya kami. Kaya yun lang. I cannot, elaborate on why we are happy. Mga pinaka-importante na tanong namin at to-clarify. I could not elaborate further as to whether or not we were able to prove it, pero masaya kami. May isa pa sanang isasalang na witness ang prosecution ngayong araw ng Biyernes. Pero dahil sa kinapos ang oras, ipinagpaliban ito at gagawin na lang sa susunod na pagdinig. Ang susunod na hearing ay gagawin sa February 20.
Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SB9 News. Alam niyo po, ito si Pastor Kibuloy. Ito yung pinakaunang political prisoner ni Bangag. Walang kaso, ginawa ng kaso, matagal nang nabasura. Yung kaso na yan, 5 years ago, binuhay ni Boyeng Rimulya. Ako, naniniwala ako, there will be a day of reckoning eh. Sana man lang itong mga judge dyan sa Pasig, huwag po kayo magpabusal, anak naman ng kamuti. Wala namang ebidensya eh. Labang kay Pastor Kibuloy. Puro mga gawa-gawa, puro mga kagaguwang katarantaduhan ni Bangag at Lisa Baki. So ngayong 2028, ang pag-asa talaga ni Pastor Kibuloy na makalaya laban po sa panggigipit, same with Tatay Digong. Si Tatay Digong po talaga, sana Tatay Digs, lakasan mo pa yung katawan mo. Alam ko, aabutan mo pa ang pagka-presidente ni ni Vice President Inday Sara Duterte. Wala na kasing pambato, maniwala kayo. No? Kasi ako, sa akin, naniniwala ho ako na ang mga Pilipino matatalino na ho ngayon. Kagaya po ito. Tingnan mo, come on. Binatikos po ng kampo ni Tatay Digong yung International Criminal Court. Mantakin mo, pinakulong mo na si Duterte, walang mga witnesses. Kaya pinalagan po yan. Kaya Tatay Diggs, malapit ka na makauwi. Pakinggan natin to. Nanawagan ng International Criminal Court o ICC sa mga biktima ng war on drugs sa Pilipinas para lalong idiin si former President Rodrigo Duterte sa issue ng crimes against humanity. Katunayan, pati PNP at iba pang law enforcement agencies ay kasama sa kinukumbinsi nilang tumistigo. Umani naman ang matinding batiko sa social media ang naturang post ng ICC. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News sa kampo ng dating presidente, sinabi ng abogado nitong si Martin Delgra na questionable ang hakbang ng ICC. Kaya napakamot ako sa ulo. Sabi ko, wala pa palit silang testigo o kung meron man, kulang na kulang. Napaisip ako doon sa 30,000 killings na sinabi ng Rappler. Saan ba yun? Mag-iisang taon nang nakakulong si FPRD sa ICC Detention Facility sa The Hague. Ngunit wala pa ring full hearing sa kanyang kaso. Umihiling naman ngayon ang kampo nito ng provisional release dahil sa estado ng kanyang kalusugan. Ang meron lang sa kanila kwento, istorya, testigo wala. Sir. It would appear that way kung yun ang pakay o yung purpose why they posted that in their official Facebook page. Kasi nga, naghahanap pa sila ng testigo hanggang ngayon. Nanawagan naman ang kampo ni Duterte sa ICC na ituloy na ang pagdinig sa kaso at gamitin ang mga ebidensya at testigong mayroon sila. Kasi kung meron na nga silang mga testigo, kasi nga, nag-file na sila ng kaso, on the basis of which the court issued a warrant, edi ituloy na nila yung kaso based on what they already had and based on what they already filed with the ICC. Patuloy naman ang panawagan ng kampo ni FPRD sa publiko na suportahan ang kanilang apela para sa pagbabalik ng dating Pangulo dito sa Pilipinas. We can do no less but to pray and continue to pray and continue to support the former president that one day, hopefully sooner, he will be back home in the country alive. Para sa Diyos sa Pilipinas, Punta. MJ Mondiha, SMNA News. Magiging bayani ito si Tatay Digong para sa akin. Bayani naman na talaga, pero pagdating to sa 2028, maniwala ko kayo. Kahit hindi yan pagbibigyan ng International Criminal Court, kasi wala nga to lagi silagang walang witnesses. Ebidensya siguro, wala pa gawa-gawa, puro word of mouth, no? Chismis, marites, hearsay, lahat ng mga ebidensya. Pagdating ng 2028, makauwian si Tatay Digong. Kailangan si Inday Sara maging presidente ho talaga. Alam mo ho, itong nangyayari kay Tatay Dig, siguro magiging leksyon po ito sa atin na wag naman nating ganunin yung isang presidente na nagserbisyo sa atin at ibang lahi po yung maglilitis. Kaya hindi ako pabor na si Bangag ay itapo natin sa ICC. Mas gusto ko dito sa Pilipinas niya pagdusahan yung kanyang mga kasalanang ginawa sa ating mga Pilipino. Siya ang may sala sa atin. Dapat managot siya. Dito siya mabulok. Dito siya makulong. Kaya yung masiguro pa, mga Hawaii, putang ina, wag nyo sa Hawaii. Dito yan, ikulong natin sa Pilipinas. Dito siya mamatay, pagbayaran niya. Lahat ng angkan niya, mabulok kayo sa bilangguan. Sa Bilibid prison kayo. Kasi dito kayo nagkasala.
Alam mo yung ICC kaya hindi na po pinoproceed pa nila yung hearing kasi walang ebidensya. Walang testigos, kaya naghahanap sila. Tingnan mo what for example, sabihin ng ICC walang kasalanan si Digong. Sino ang managot? Di ba pwedeng magsampa rin ng kaso ang Duterte admin, malapit na 2028, si former President Duterte labang kay Bangag? Baliktarin din. Humingi rin ng damage. Nangyayari, almost 1 year na nakulong, 10 months, wala pang kaso, hindi pa dinidinig, walang mga testigos. Kaya ako sa akin itong 2028, panahon po ito ng paghihiganti. Panahon po ito ng paniningil sa gobyernong Marcos, yung election 2028. Nang sabi nga ni JBRC ito, puro na lang daw paghihiganti. Hindi! Putang ina, kailangan talaga. Ako nga, magulat-gulat ako Bakit itong mga Marcoses, Duterte yung pinaghigantian? Dapat kayong mga dilawang kayo ang higantian ni Bangag. Pakinggan natin, sinasabi ni JBRC ito. Ito Ikaw, Senator JV, may magagawa ba mga senador para mapauwi si kasi may pending Senate resolution na, di ba, inotor ni Senator De La Rosa, Bongo, endorsing more of yung national reconciliation kasi parang mangyayari na lang. Although, syempre, kanya-kanya tayong position dyan, na yung pagdala kay You voted yata in favor, Duterte. Dito, of the resolution. Just for the para lumamig-lamig na, just to let off some steam. Kasi whether you're in favor of not. Kapag hindi ka nakakadagdag or ambag ng galit, parang yung pagdala kay Presidente Duterte, merong pabor at hindi. Kaya lang, ang sa akin, parang wala nang tigil tayo dyan, Parang lahat ng administrasyon, parang magiging cycle na lang, gantihan na gantihan. So parang sa akin, sana matigil na yung gano'n, na bawian na lang ng bawian. Oo, bawian parang lahat ng president nakukulong. Sana matigil na. Dapat kasi malapit na 2028. Hopefully magkaroon tayong reconciliation, ano man ang ating pong position, Pero mukhang malabo sa JV, Let's say, manalo si VP Sara. It's just my humble opinion na I think the vengeance cycle will continue. Well, yun ang nakakalungkot. Kasi it started nung, sabihin na natin, panahon pa ni tatay ko. Yung Si daddy mo, JB, kamusta parang lahat pala? ng pumalit. Gano'n na lang Lahat pinakulong, Correct. binawian. So, sana matigil Pero itong how's your dad sa mga nangyayari ito? Anong sabi ano niya? na siya ngayon medyo advanced age na. Medyo yung 86 memory niya medyo masama na rin. And nagkasama sila ni GMA, ni PGMA, in an event. Walang sama ng loob. Wala. Alam mo naman si Alam mo President, sino ever since, wala namang masamang tinapay dyan. Talagang, he has Anyway. always been magnanimous. Maybe they can show the way Yeah. to the future president. Utang ina, reconciliation. Si Palsis yan, may sakit tong animal na to. Malapit na to kunin ni Lord. Panay singhot din ang animal siguro. Alam mo yung gantihan na lang, putang ina, reconciliation. Duterte, papatawarin si Bangag. Ko Ginoo. Sa ginawa ho nila, sa mga Duterteng pagtatraidor. Putang ina, yung Marcos, Senyor, sino nagpapahirap dyan? Kayong mga dilawan, mga kaliwang grupo, mga komunista. Kayo dapat yung paghigantian ni Marcos. Kaya pag sinasabi mo GBRC ito gantihan, walang gantihan na nangyayari Dahil mali yung pinaghigantian ni Bangag. Dapat mga dilawan, mga komunista, mga Aquino yung pinaghigantihan mo Bangag. Bakit mga Duterte? Mga Duterte yung ginagago nyo, tinatarantado nyo, pinaghigantian nyo sa kasalanan ng dilawan. Ang mga Duterte nagpanalo sa inyo. Mga Duterte nagpalibing sa tatay nyong nabubulok na, pati nanay nyo na naka-wheelchair na hindi pinakulong dahil convicted sa pangungurakot. Yan ang malinaw dyan. Kaya deserve na paghigantihan kayo ng mga Duterte, kaya ito yung kinakatakutan ninyo. Walang reconciliation. There will be a day of reckoning. Kayo yung nanggago sa mga Duterte ngayon, putang ina, pagbayaran nyo yan. Pagsisihan nyo yan. Pati kayo mga Liporis Martin Romualdez,
Lacson, pag hindi ka matitino, damay kayo pati ni Tuta Soto. Ako sigurado ako kulong si Lisa Marcos, kulong si Bongbong Marcos, kulong si Sandro Marcos, kulong si Romualdez, pati yung isa pang Martin Araneta, kulong ang mga yan. Maniwala kayo, wala pong patawad si Inday. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.